very briefly, kwentuhan mo naman kami, paano ka ba nagsimula sa pagiging isang barbero? Nagsimula ako as a regular client na naghahanap ng magandang gupitan sa probinsya namin. Okay. Kasi naalala ko nung lumipat ako from dito sa Manila, pabalik ng Mindoro. So yung lolo ko, barbero, chewing ko, barbero din. So doon ako nag-start sa barberya niya. Okay. Ang pangalan niya is Lolo Tisoy. So bali sa bayan namin, siya yung pinakakilalang barbero sa bayan namin. So mga ginugupitan niya, matataas na tao. Aba, okay. At syempre, yun nga, dahil nga nanggaling ka sa pamilya ng mga barbero, hindi malayo na ito rin yung pinasok mo na rin na hanap buhay. Yes po, tama ko. Wala na iba? Diretso na kagad sa pagiging barbero? Nagbarbero po ako noon. Nag-aaral ako at the same time. Tapos may trabaho ko as real estate agent ko. So, pagkatapos ko na eskwelahan, pagkatapos sa trabaho, diretso sideline. Suma-sideline ka ng pagbabarbero. From 5 p.m. ho yan hanggang minsan hanggang 11 p.m. naggugupit ko. Magkano ang gupitan doon sa Mindoro? Kung na naranasan mo, na ginugupitan mo? Kung tama naalala ko, 40 to 50 pesos, sir. 40 pesos, oo. Medyo bago-bago na yan. Kasi dati umabot pa ng 30 pesos lang ang mga gupitan sa barberia, no? Pero dahil sabi mo nga, si Lolo Tisoy, kilala siya doon, kaya medyo siguro mataas ng konti. Pero paano ka nag-come up sa presyuhan ng services na umaabot ng libo na? At di lang basta libo, mga kapatid, 30,000 to 50,000 pesos. Paano nagkaroon ng ganong klaseng jump? So, kwento ko po, Sir Mon. Sige. Bali, ang nangyari ho kasi niyan, nag-aaral ako, nagtatrabaho at the same time. So, dumadami yung mga clients ko. That's why 2022, nag-decide ako mag-put up ng sarili kong studio ng barber studio. Okay. And then, parang trip-trip lang para doon sa mga kaibigan ko lang. And then, nung nakilala ko sa social media, doon na ako nag-inaral siya ng mas malalim. Nag-enroll ako sa mga online academy sa Europe and iba't ibang bansa. Yes. Wow! Iba talaga pag nakapag-aral ka, mga kapatid, medyo tumataas po yung quality. Hindi naman sa pagmamayabang, ano-ano yung mga kinuha mong kurso para at least malaman lang nila na hindi pala just itong kaharap nila ngayon sa TV at saka sa screen. Sige, sir. Bali ngayon kasi, yung barbering is nag-iiba na. So may transition siya from traditional, nagiging combination siya ng traditional and modern and salon techniques or tinatawag na modern barbering. So yun yung inaral natin. So ngayon mas precise na yung mga gupit, hindi lang siya basta gupit lang, naka-base na sa anatomy. So pinakang foundation niya is science. Yun yung paraan ng paggugupit natin. Grabe, no? Talagang, lahat naman talaga parang may pag-aaral na ginagawa. Pero ito, mas pulido siguro, mas sakto. At yun nga, talagang naayon, no, yung mga klase ng sukat and all, malamang, di ba? Okay, pero tell us more about this 50,000 pesos or simulat sa 30,000 to 50,000 pesos na gupit. Anong klaseng gupit yon at gaano kasulit yung package na yon? Sa mga taong nakakaunawa ng ginagawa ko, para sa kanila sulit to. Kasi what we're doing is more than just a haircut. So ang ginagawa natin is an experience na meticulously nagfe-fit dun sa natural features ng client, sa style preference niya, and then dun sa pinakang personal brand natin. Ngayon, kung ikaw yung tao na may mataas na pagpapahalaga sa grooming, sa looks, and sa personal brand mo, lalo ko, Sir Mon, para sa'yo magiging sulit na sulit siya. Totoo yan. Oo. Pero, sino-sino ba ang mga suki ni Sir James na nagtatry at kumakagat po niyang mga ganyang klaseng haircut services or package na ino-offer mo? Most of my clients ay mga high profile na hindi natin pwedeng... ito artista. Meron kang pinakita na isa. Mga client, mga artista, mga Daniel influencers. Matsunaga. Daniel Matsunaga, Jun Sunga, Rambo Nunez. Okay. Mga mga personalities nga talaga and celebrities in a way. Sina Rendon Labrador. Pero, si Rendon kasama rin. Big time talaga si Rendon, Pero, ito bang mga suki na ito or sabihin natin mga nagtatry sa'yo, ilang beses silang bumabalik sa'yo kada taon? Naku-curious lang ako. Yung iba nagpapa-haircut every 2 weeks. Nang ganong halaga? Hindi naman ganun halaga. Okay.
Meron bang mga parang, I mean, the price varies ba? Depende sa services? Meron Yes, bang medyo abot kaya naman kahit makatikim man lang ng nakapag-aral na ng gugupit ba? Actually, yung service ko na haircut lang sa shop mismo, pag naabutan ako sa shop, nagpa-appointment, nagre-range siya ng 1,500 hanggang 3,000 pesos. Oh, pero kasi higit sa TESDA tong pag-aaral ni Sir, no? Ibang bansa kasi yung pinag-aralan eh. Kasi sa TESDA, if I'm not mistaken, may mga parang courses din ng paggugupit, di ba? Actually, Mon, meron na kaming sariling academy dito sa Philippines, sa sinisimulan. Wow, can you tell us more about that? Bakit yun naisipan magtayo niyan at saka ano pong mga meron dyan? Actually, ang goal namin is pataasin yung standards ng barbering dito sa Philippines. Yun nga, nagtayo kami ng mga sarili naming brands. Nagsimula siya sa pagtatayo ng mga brands para ma-cater natin yung iba't ibang klase ng market. Let's say, mga low-end, pang mid-end. So dahil dumadami yung barbers natin na kami mismo nagtuturo, sabi namin, isip namin, ba't di na lang tayo magtayo ng sarili nating academy para dito sa Philippines kasi wala pa talaga. Para i-share, no, yung ganitong klaseng style ng paggugupit, yung maangas na gupit. Alam mo yung tipong pumi-fading pa sa gilid. Ang astig, di ba? Ang linis po tignan talaga. At saka parang kalkulado yung bawat ano eh. May mga guhit-guhit pa nung iba eh. May mga lines. Oo, di ba? Parang part yun eh ng mga ganitong klaseng style na ng paggugupit. Pero yun nga, dahil nga parang ginagaya lang nila, no? Walang specific na pag-share or pag-impart ng knowledge. So one of the purpose, isa yun, malamang. Isa ho yun. And active na itong academy na ito? Yes, active na. Sisimulan namin siya by June. So meron kaming first 10 clients, 5 to 10 clients. And those clients ay, ano to? Paano tong schooling na ito? Paano tong training na yan? Bali, ang system niya, 2 months siyang tatakbo. So every week, once a week, attend sila doon ng class namin. So ang training namin is may live demo and then sila mismo yung gagawa. So, aside from lectures, sila hands-on silang gagawa. Nice. Magkano kung sakali ang pag-enroll sa ganyang klaseng ano tawag sa academy? Facundo Academy. Okay, di na nalalayo. Facundo Academy. Okay. Nagre-range siya ng 15,000 to 35,000. And what will they get? Yun nga, certificate and then yung knowledge tungkol sa gantong klase ng paggugupit. So nga lang, pag ganyan na sir, talagang tinaas mo na yung quality ng mga paggugupit. Sanay lang yung iba na 50, ngayon 60 pesos na yung mga gupitan. Baka sabihin naman yung iba, anong masasabi mo lang or reaction mo sa mga nagki-criticize or sabihin natin pumupuna na mahal naman ang gupit naman ito? Hindi, kailangan rin tanggapin na hindi talaga siya para sa lahat. May mga products tayong binibili or tinatangkilik na para sa atin mura, sa atin sakto lang, pero sa iba mahal talaga. So, yun yung realidad. So, sa akin, wala namang problema sa mga nagkikriticize na sabihin akong mahal. Kasi hindi naman tayo para sa lahat. So, Tama. No? You still have the options, mga kapatid. If you wanna try, di ba? Yung ganitong klaseng services. Abay, parang deluxe ang dating, di ba? Premium, di lang pala basta deluxe, premium na, no? Na klase ng gupitan. And hindi lang siya basta gupit. I think you mentioned kanina, di ba? May part din ng grooming. Kasama ba yon? Kasama. Tapos may parang kang ginagawa sa tenga na binanggit din. Gusto ko pa idiin natin yun. Ano ba yung mga part na kasama sa package? Talaga bang aaralin mo yung client or yung magpapagupit na kung anong babagay na gupit sa kanya o bahala na lang siya sa gusto niya? Bali, yung gupit natin is tinatawag na anatomically precise bespoke haircut. So, yun yung description niya. Ulitin mo nga, sir. Anatomically precise bespoke haircut. So, explain natin siya. Ano yun? Anatomically kasi nakabase siya sa anatomy ng client. So, meron tayong tinatawag na anatomical landmarks. So, doon tayo nagbabase. Let's say, parietal ridge, yun, parts ng head. And then, pinagbabasehan din natin yung natural attributes, yung facial features ng client. Kasi malaki yung cheekbones niya, malaki yung panga, maliit yung forehead. So, lahat yung pinagbabasihan natin. So, part ng haircut process natin is yung tinatawag na image consultation. So, i-consult natin yung client, i-check natin yung ulo niya, ano ba yung mga concerns niya, ano ba yung mga naranasan ng problems pagdating sa styling. So, doon tayo nakabase. So, ang difference nun sa ibang haircut, kahit walang styling product yung ating buhok, magiging maganda siya. Kasi anatomically, nakabase siya sa anatomy. Ngayon, tinatawag naman precise, kasi yung techniques natin is advanced, o precise siya.
ito yung metikulosong paraan ng paggugupit na ngayon. So meron tayong mga lines and shapes na sinusunod pagdating sa gupit. Kapag inangat mo yung buhok sa gupit, makita mo yung mga lines na yun. Wow, okay. And then bespoke naman, kasi yun nga, para kumbaga sa suit, tailor-made siya para sa'yo. So yung gupit na yun is para sa'yo lang. Wala kang ginayahan. Wala kang ginayahan. Ang galing. Parang pwede rin sa mga sa mga ikakasal. Actually, diba? Para sa ikakasal, yun talaga yung mga nag-a-avail ng service. That's why. Actually, sulit siya kasi nga parang, well, once in a lifetime. Yes. Yes, sir, Mon. Money for us, sir. Nagkasabay pa tayo. Oo. Pero, ayan, madami nabibigla, ang dami nagugulat. Pero tama yung sinabi ni Sir James, it's not for everyone, unless you want to try it, para at least ma-experience mo nga naman yung ganitong klaseng premium, anatomically precise bespoke na gupit or haircut, At saka, Sir Mon, all-in package siya. So, pagdating sa, let's say, sa wedding, check din natin yung fit mo, fit check. Check din natin. Talaga? Yan. Yes, kasama yan sa package natin. If-facial natin yung client, kumbaga pamper na pamper talaga. Pag bago kay kasal, fresh na fresh. Ayan, fresh na fresh. Okay, sir, may gusto pa akong tanong pero kailangan lang po natin